Hello po. Ako po si Daphne Puda and before po ako maging Amazon VA, working student po ako. So nagtatrabaho po ako sa isang BPO company po sa Pasay and full-time working student and full-time on-site din po. So until now, actually kahit VA na po ako, nag-aaral pa rin po ako. I see. Ang sipag mo naman. Anong course mo? Accountancy po. Accountancy. How's life of an accountant student? Actually po, hindi po siya madali. So, sabi po nila plus and minus. Once daw po na marunong ka mag plus and minus, okay na daw po. Pero hindi po, sobrang nakaka-stress po talaga maging accountancy student. And given na before po akong maging Amazon VA, full-time po akong nag-work on-site sa isang BPO company, mas mahirap po siya. So, minsan po, after ko po sa school, kasi ang setup po namin sa school is hybrid setup po. So, may time po na face-to-face ako. So, kapag face-to-face po ako, since sa Manila din po ako nag-aaral, hindi na po ako umuwi, dumidiretso na po ako sa office kasi yung travel time ko po from school to bahay, 2 hours, and from bahay to office, 2 hours din po. So, nanghihinayang po ako sa 4 hours na guguguling ko sa biyahe. Kaya, dumidiretso na lang po ako sa office. Ganun po. Grabe. Sobrang sipag mo naman. At how young are you pala ulit? I'm 23 years old po. Kaka-23 lang po. Ay, belated happy birthday. Thank you. Ang sipag kasi to think na may biyahe pang nagaganap, may pag-commute, may pagpunta sa on-site, pupunta pa sa school, mag-aaral. Okay lang naman ba yung health mo? Minsan po actually, lagi na po akong absent kasi nilalagnat po ako. Ganun. Actually, kadalasan po, 2 to 3 hours na lang po yung tulog ko. Pinakamahaba na po yung 5 hours. Tawag nga po nila sa akin, tagabantay daw po ng mundo kasi halos 24 hours po gising po ako. Ayun po. Nakatawa naman yung tagabantay ng mundo, 24 hours. Ginawa kang CCTV girl. Yes po. Ba't ang sipag mo to begin with? You're wearing a lot of hats. Are you currently aiming for a financial goal ba? Anong story behind this? Actually po, I have very responsible parents po. So, sila pa rin naman po yung tumutus sa pag-aaral ko. Pero I was raised po kasi na in terms of pag-aaral, achiever po kasi ako eh. So, ayoko po nung stagnant po ako, ganyan. Ayoko po nung nag stay lang po sa isang place. So, gusto ko po, every chapter of my life po, meron po akong achievement na maipagmamalaki or meron po akong masasabi ko at least na nag-grow po ako. So, I think this pagiging working student ko po, nasa bucket list ko po siya. Sabi ko, kaya nila, why not ako? Kasi gusto ko po yung may sarili po akong source of income. Ayoko rin po nung masyadong hinihingi sa parents ko. So, sabi ko, kung kaya nila, so kaya ko rin. Kaya tinry ko, na kaya ko naman po siya. Ganun. It seems that your parents really raised a lady, independent and self-motivated lady like you. So congrats sa pamilya mo, no? Are you an only child or may Yes po. siblings ka? Meron po akong isang nakababatang kapatid po. Pero right now, college student na rin po siya. Oh, tapos grabe no, yung ate niya, very achiever. Talagang pinapasukan lahat ng bagay just to have, diba, yung dream and ma-achieve yung goal niya sa life. Mabalik tayo dun sa kwento mo na nagbi-BPO ka. Hanggang ngayon, are you still doing it? Ay, hindi po. Nag-resign na po ako sa BPO. Kasi sabi ko po once po na mag-aral po ako ng ASBA. Malaki po kasi yung tiwala ko talaga sa ASBA. Kaya sabi ko mag-resign po talaga ako once po na nag-aral po ako and nakagraduate po ako dito. Paano mo na-discover yung ASVA nga pala? Actually, mahabang kwento po siya kasi na-discover ko po siya nung pandemic 2020 pa po. So, ako po kasi may goal po ako sa buhay ko po na sabi ko, once na mag-18 po ako, gusto ko po at least makahanap man lang ako ng yung mapapagkakitaan. Kasi marami po akong napapanood na at the age of 18, 19, 20. Ang dami na po nilang achievement sa buhay, kumikita na po sila. Sabi ko, mag-18 na rin ako. Sabi ko, kayang-kaya ko yan. Kasi sila nga na kaya nila. Bakit hindi ako? So, nung nag-18 po ako, that time po naman, biglang nag-pandemic.
sabi ko, hala, hindi kaya na mag-on-site kasi walang mga nag-offer ngayon. So sabi ko, why not maghanap ako ng online job kasi baka meron na. So, nag-search po ako sa internet. Una pong nakita ko is yung data analytics. Sabi ko, wala, ang mahal. So, umabot po ng 80,000 yung tuition fee. Sabi ko, hala, parang hindi kaya kasi gusto ko ako yung magpa-fund. Ayoko humingi sa parents ko. Tapos, nag-search pa po ako ng nag-search hanggang sa nakita ko po sa YouTube po si Miss Nikki B. Siya po talaga yung una ko nakita. Sabi ko, wala, parang kaya to. Hanggang sa sinerch ko po. Actually po, the time na-discover ko po yung ASWA, hindi po talaga ako nag-doubt sa kanya. Kasi marami po akong nakikitang success story. So, hindi ko po inisip na, ala, baka scam to. So, visit ko po yung website niya. Tapos, nung time na nakita ko po yung tuition fee, sabi ko, ala, parang hindi ko pa kaya kasi, yun nga, hindi ko ako nag-plan na ipa-fund siya sa parents ko. So, sabi ko, sige, maghintay lang muna ako ng ilang panahon. Baka makahanap ako ng work, ganyan. Kaso, since yung course ko nga po is very demanding po siya, nag-full-time student muna po ko. So, parang sinasabi ko muna, pero hindi po siya nawala sa plan ko. Tapos, nung 2021 po, due to some circumstances po, nagkaroon po ako ng opportunity na makapagtrabaho sa BPO. Yun po yung number one goal ko po, makaipon for tuition fee for ASVA. Tapos, yun po. So, it took 4 years para po makapag-enroll ako sa ASVA. So, 2020 to 2024 po. So, doon ko po siya na-discover. Kasi actually, to add din po, meron din po akong nakitang success story from an accountancy student din po. Working student din po siya. Tapos, nag-enroll din po siya sa ASVA. So, nag-VVA din po siya. Kaya mas lalong lumakas po yung loob ko. It all really started from the success stories of others, diba? Kasi nakaka-inspire, especially if nakaka-relate tayo sa kanilang mga stories, diba? Yeah. And it's good that during pandemic, parang rinready mo na yung sarili mo. And it's so aligned to these days kasi ngayon naman it's MPOX, no? May mga ibang countries nagpa-plan na uli mag-lockdown kasi nakakatakot, no? Yung sa skin naman siya. So, if you guys are watching this right now and you want to, di ba, prepare yourself kung ano man mangyari, go to our description box below. Meron dong link for our free ebook. Nandun yung just fill in your name and email address at padadala namin kayo ng free ebook so you can have a jump start on what it's like to become an Amazon bee. Going back to you, Daphne, grabe yung trust mo sa ASVA and ikaw pa mismong nag-ipon. So, ano naman ang in-enroll mo? Elite or advanced? Elite po. Actually, nung nakita ko po yung mga courses po and yung types po, elite po talaga yung gusto ko po ever since. Kasi sabi ko, mag-enroll na lang din ako. Itodo ko na. Tsaka po, since, di ba po, galing nga po akong BPO, na-experience ko po yung may coaching sobrang laking tulong po niya. And mas systematic po kasi siya, di ba? Kasi may specific deadline na binibigay si coach and meron din po siyang mga comments sa mga gawas. Malaking tulong po talaga siya. And yung mga masterminds po, ang dami ko pong nakuhang mga knowledge, learnings po from Coach Charlie. Shout out po kay Coach Charlie po. Si Coach Charlie, no? Sunod-sunod ang mga students na i-interview ko. So, congrats sa'yo, Coach Charlie, for adding so much value sa ating mga students. Yan. Okay. And, Daphne, I think tailor fit talaga sa'yo yung ASVA Elite kasi you've mentioned that you like structure, especially, diba, sa roots mo as an accountant student. Puro ganun, diba? And ano naman yung nagustuhan mo sa pagiging elite student? Kung may naaalala kang most memorable na nakatulong sa'yo. Actually po, yung pinaka gusto ko po sa elite is yung time na nag-one-on-one coaching po kami ni Coach Charlie. Yun po yung time na pag-graduate na po ako. So, naggagawa na po kami ng resume, ng
ng website, ng portfolio, ng LinkedIn account, ng cover letter. Sobrang dami ko pong natutunan kay Coach Charlie na ang dami palang mali sa ginawa ko kasi yung sa cover letters, okay na po siya sa akin eh. Nung nakita po ni Coach Charlie, Daphne, sobrang general nito, kailangan maging specific. So, marami po akong na-revise sa cover letter ko po. And in terms of LinkedIn account, sobrang laki po nang naitulong din sa akin kasi tinuruan din po ako ni Coach Charlie na mag-optimize ng LinkedIn account. And most specifically din po yung mga modules po, laki din po nang naitulong kasi sabi ko, I think okay na tong nung hindi ko pa siya napapanood, I think okay na tong LinkedIn account kasi before pa po, syempre, gumawa na po ako ng LinkedIn account. Tapos na-realize ko, ang dami pa palang kulang, ang pangit pala nito. So, nabago ko po siya. And until now, actually, yung LinkedIn account ko po, napapansin po siya ng mga recruiters. Actually, outside ASBA po, ang dami na pong nag-chat sa akin na, are you looking for this? Mga professionals na rin po. So, yun po, ang laking tulong po talaga ng Elite Masterclass po in terms of finding a client na po talaga. Yay! I'm so happy to hear that your journey in Elite Class gave you the results that you want. And it's true, guys, no? Magugulat ka na lang sa LinkedIn. Pag binigyan mo talaga siya ng oras, i-optimize, mag-connect, lagay mo dun yung mga sa about me and the skills that you have. Magugulat ka na lang, diba? Ang dami ng nagme-message sa'yo na recruiters. Is that where you found your clients sa LinkedIn? Actually, hindi po. Yung client ko po, nahanap po siya sa online job. So, ang kwento po nun is, after ko pong mag-coaching kay Coach Charlie, sabi ko, sige, 2 weeks straight, maghanap ako ng client. Pero nung time na yon hindi pa po ako nakahanap. Tapos, after po ng 2 weeks na yun, kasi medyo busy din po sa school finals and all, ang dami pong requirements. Sabi ko, sige, stop ko muna for 2 weeks. And then after nito, focus ulit ako kasi may break naman ako. Tapos, after ko po sa school, then, naghanap po ulit ako. Actually, 2 days lang po ako naghanap. Bigla na po may nag-message sa akin. And that is because of the cover letter naman po. So, di ba po sa online jobs, i-send mo lang yung message, ganyan. Yung cover letter ko, pinapi-paste ko lang siya. And then, ni-revise ko lang siya. And nilagyan ko ng answers based sa mga questions na hinahanap ni client. Tapos, ayun, after siguro 2 days ng pag-send ko sa kanya nun, nag-send na siya ng message. Sabi niya, thank you daw sa pag-apply ko for my application. Sabi niya, decided na ako na i-move ka into to the next step. Actually, ang in-applyan ko po is product research specialist. Kasi, yun po talaga yung pinaka na-enjoy ko sa journey ko nung nag-aaral pa po ako sa ASBA. Binigyan niya po ako ng task. Tapos ayun na po, dala-diretso na po, nag-message na sa akin, interview, and yun po, doon po, nag-start. Grabe guys, no, masasabi natin matalino talaga si Daphne. Siguro naman 8 out of 2 may mga nag-enjoy sa product research. It's one of the most technical niche sa being an Amazon VA. While others have a hard time doing product research, bakit ikaw enjoy na enjoy? Hindi ko po alam, siguro po yung satisfaction po na makahanap ka ng product after mong maghanap for how many hours. Ako po kasi sobrang enjoy po ako sa Excel. Tapos nung na-discover ko pa yung paggamit ng Helium 10, sabi ko, nakaka-enjoy naman to. Parang walang dull moment. Tapos, na-realize ko, ang dami ko palang product na hindi alam. Kasi, nag-rely po ako sa manual eh. Hindi po ako nag-Helium 10 black box. So, ano po talaga ako sa iba't ibang website. Sabi ko, ang dami ko palang product na hindi alam. So, yung ma-discover mo yung mga products na yun and parang mag-fall siya sa mga criteria na binigay ni client, nakaka-satisfy po siya. Gusto ko po yung ganong feeling. Kaya po na-enjoy ko po talaga yung product research. Correct. If you're like, diba, Daphne, who loves parang mga doing research, more on analytical problems, diba? And it satisfy you, trying you guys ang product research. Kasi pag product research ang niche mo in the future, pwede kang makascore ng client na profit share. So, hati kayo sa bawat units na nabebenta. So, matanong ko pala sa'yo, Daphne, for those na working students na interesado, hindi ka ba
nagkakaroon ng stress, haggardness, kasi nag-aaral ka ng accountancy, mag-aaral ka ng something new about being an Amazon VA. Kamusta yung naging journey mo sa area na yun? Or may tips ka bang pwedeng i-share? Actually po, ako, challenging po siya, syempre, kasi may mga students po tayo na focus lang talaga sa pag-aaral, while me, tinatry ko pong pagsabay yung pag-aaral ko sa ASBA and pag-aaral ko sa school. Pero kasi may goal po kasi ako eh. Once na nakatingin ka po dun sa goal mo and gusto mo po talaga siyang maabot, walang mahirap. Sabi nga nila, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, maraming paraan. So, yun po. Yan yung mga lagi nating na-mention na biggest why. I think yun na nagpapalakas kay Daphne, yung goal niya, yung mga dreams niya, yon makaipon. And yeah, finally, unti-unting nakukuha mo na siya. So, nakaka-proud naman or at the age of 23, sobrang thriving and nag-grow ang iyong career. So, I'd like to ask naman, may mga tips ka din ba kung paano sa isang newbie? Kasi marami akong nakukuhang messages na paano daw mag-apply ang isang newbie na walang background. Anong maa-advise mo sa kanila? Actually po, coming from a newbie din, marami din po akong experiences na rejected kasi mas maraming candidates na mas qualified kesa sa akin. At saka more on mga clients, naghahanap din sila ng mga may experience. Pero continue lang kasi sabi nga ni Coach Charlie sa amin, meron at merong client na magbibigay ng opportunity and chance sa mga newbie. Kasi sabi nga nila, pag newbie, new experiences ang gusto and parang pag newbie ka, mas marami ka din bagong ideas. So, ang ma-advise ko po sa kanila is continue lang. Try to work on your cover letters, your resume. Lagi lang tayong mag-look sa biggest why din natin. Ang ginagawa ko rin po, lagi po akong nanonood ng mga success stories po sa Made Nation YouTube channel kasi namamotivate din po ako na sila nga, newbie din naman sila, tinanggap sila. Ako pa kaya ko rin naman. So, kung tingin mo may mali sa mga process na ginagawa mo, try to look sa pinanggalingan mo, kung saan ka nagsimula, at tapos i-track mo yung mga ginawa mo, baka may mali. So, like, i-revise mo lang ng i-revise kasi ganun lang din yung ginawa ko eh. Feeling ko may mali, so feeling ko i-revise ko to. Ganun po. So, one day, makukuha mo rin yung client mo pag nagtuloy-tuloy ka lang. Yun po. And I love that you mentioned, no, na tuloy-tuloy lang and wag ma-dishearten. Pwede nating i-check sa sarili natin kung ano ba yung mga improvements na kailangan baguhin or kailangan pang mas pagandahin, no? And hindi natin siya malalaman kung hindi natin na-face yung rejections. It maybe sounds scary, but di ba, ma-immune tayo at dyan tayo sa place na yan mag-grow. Baliwala na lang sa atin ng mga rejection. Like, and I'd like to ask then, Daphne, how has your life changed then? Kasi di ba dati nag-o-onsite ka, ngayon sa bahay ka na lang mag-work while balancing as a student. Actually, kaka-start ko lang din po kasi kakakuha ko lang din po ng client. Kasi di ba po, this week po, in-announce na may bagyo, puro cancellation of classes. Parang, ang sarap sa feeling kasi gigising ako, ang lamig ng panahon. Tapos, dito lang ako sa bahay mag-work. Di ko na kailangang ma-stress na pumunta sa office. Parang, ang sarap sa feeling. Sabi ko nga po sa friend ko, nandito po kasi siya kahapon. Sabi ko, talaga sa pala yung feeling na work from home. Sabi ko, parang hindi ko nagugustuhin mag-on-site ulit. Kasi actually po, just to share po, yung dynamics namin ni client ngayon. Si client po is sobrang luwag niya po sa akin. So, flat rate po kami. Tapos part-time po yung nakuha ko. So, 10 hours a week lang po siya. And depende po sa akin actually kung tatapusin po siya ng 10 hours. Kung sobra, then bad for me. But kung mas mabilis, then good for me. Kasi ang requirements niya lang po sa akin is 3 products a week. Tapos, very flexible po yung hours kasi ako po yung mag-decide kung kailan ko gusto. So, ngayong week po actually, natapos ko lang po siya in 3 days. So, sabi ko, hindi ko na kailangan mag-work for the rest of the week. Parang ang sarap naman ng ganito sa feeling kasi may time freedom na ako, nakakapag-aral pa ako, kumikita pa ako.
Tapos ang bait pa nung client ko kasi hindi po siya sobrang strict. Tapos provided niya rin yung mga tools ko. Tapos bayad na lang po talaga. Kaya sabi ko, sarap sa feeling. Sabi ko, very good decision talaga na nagpatuloy ako sa ASPA kasi kung hindi ko ma-experience yung ganitong type of job. Yes, hindi mo na kailangan mag-commute. Yan talaga yung sinastress ko, no, kapag ina-advocate ko itong gantong work setup, lalo na pag may bagyo, sa mga tulog mantika na tulad ko. Diba? Hindi mo na kailangan maligo, bumangon ng maaga because nandito na talaga lahat ng office at need mong gawin and the pay is really good then. Speaking of flat rate, dahil minention mo, magkano ang flat rate ni Daphne as an Amazon newbie? Actually po, as an Amazon newbie po, 10 hours a week lang po ako. So, $40 flat rate lang po siya. Bukod pa po yung pwede kong makuhang benefits once na ma-launch po yung product na ni-research ko po. And sabi po ibabase niya raw po sa performance din po kung magtutuloy po ako. Kasi syempre, contract din po siya. Ganun po. Wow, nakaka-inspire. Nako, alam mo, Daphne, dahil maaga ka nagsimula, no, pag tinuloy-tuloy mo pa to, mas lalong lalakayaan with the experience that you have, yung journey mo na mapagdadaanan, pag-aagawan ka ng mga clients because congratulations, you have started. Nakaka-excite. Thank you. Ni Daphne. Now, thank you so much, Daphne, no, for gracing us with your presence. Ito na, pausbong na ang mga Gen Z sa workplace, diba? So, ano namang mga mensahe mo sa mga Gen Z at sa mga working students? Do you recommend this industry for them? Yes, I really recommend po this industry for them. Kasi sabi nga nila, even if you have your job, pwede mo siyang maging side hustle eh. And actually, meron po akong sobrang impactful po niya sa akin na quote po siya. Na nakalagay po siya actually sa LinkedIn account ko. Nakalagay po doon, one day or day one, you decide. So, you will be the one to decide if that dream will just continue to become a dream. That will just become one day. Pero kung mag-step out ka sa comfort zone mo, take mo yung risk, gumawa ka ng paraan para makapunta ka dyan, kahit small steps every day, then who knows, this day might be your day one, diba? Instead of just one day. So, pag hindi ka lumabas sa comfort zone mo, walang growth. So, if you're uncomfortable, then brace yourselves, you're growing. Yun pa. I love Continue it. lang. Day one versus one day. So, talagang let's always aim for day one. And thank you so much, Daphne. You have been a very good example sa mga Gen Z for being an inspiration that, kasi mga nakikilala kong mga younger na friends, same age like you, natanong nila sa akin at hindi niya, paano ba yung work mo? Parang ayaw na nila mag-corporate. Maybe because sa exposure din ng social media, di ba? Very nasa path na be your own boss, di ba? Influence din sa mga nakikita nating creators. So, I'm sure itong story mong to will reach a lot of young people like. Any last words, Daphne? Keep going lang po. Huwag kayong mag-give up, guys. Kayang-kaya niyo yan. Kung iniisip niyo malayo pa kayo nung nag-start kayo, pero nagpatuloy kayo, then mas malapit na kayo ngayon. Heck, yes, guys, keep on keeping on. And now, my last question to you, Daphne, is, are you a proud ASPA member? Yes, very, very proud ASPA member po. Actually, sobrang dream ko po na maging part po ng ganitong interview. And now, sobrang proud ASPA member po. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.